Ang ganda, no? Ha? Ang ganda-ganda talaga ng gray ng Nara, di ba? At ang linis ng pagkaukit. Tinitignan na nga ito ni Mrs. Carbunco kahapon. I think babalikan niya. Nagkataon lang kasi nakabili rin siya ng isang set ng tukador, kama, silya, at isang complete bedroom set namin. O, etong cheque. I-deposito ka agad at baka magbago pa ang isip niyan. Sige, sige. Tara na, Lara. Nagkaayusan na rin kami ni Norby. Tinaga ako. Nako, hindi kita tinataga ha. Presyong kapatid yon. Ikaw talaga. Magkano tong dresser? Akala ko ba nandidiri ka sa mga antiques? Magkano tong dresser? Para sa'yo, 45,000 lang. 45,000? Oo. Tapos, pinagmamayabang mo na hindi mo kami tinataga. Teka, Norby, anong pinagkakagastusan mo na kami ginagantihan mo, ha? Barat-barat mo naman, para kang mami mo. Alam mo, sa palagay ko, mura na yon. Kasi my mom, bumili siya ng aparador worth 150,000. And you know what's funny? My dad, kinalabutan siya na ipinasok yung aparador niya sa kwarto nila. Pero, aparador yun eh. Eto, tukador lang. Siguro you should give it more time. Siguro, si Norby, may kinalolo ko na lalaki. Gutom kasi sa pera eh. Pero, dati hindi naman yun ganun magpresyo eh. Typical Pero alam mo, Norby. sana wala mo na makabili. Sana, baka kasi maunahan ako eh. Siyempre, papi-feel no na may sense of urgency, no? Para kumagat ka kagad dun sa presyo na binibigyan nila. Sana wala makabili. What's so special about this dresser anyway? Alam mo, ilang kita nakita na obsessed sa antique. Hindi ko nga alam eh. Wala naman akong kahilig-hilig sa mga antiques. Basta sinamahan ko lang si Gina dun sa antique shop para bilhin yung mami niya ng birthday gift. Tapos nung nakita ko yung tukador, feel ko na parang dapat mapasakin siya. Sige ka, alam mo, pagka nilagay mo yung tukador na yan sa kwarto mo, mumultuin ka ng dating may-ari niyon. Nita, kanino yan? Pinadeliver daw po dito para kay Ate Lara. Si Lara? Bumili niyan? Binili raw po ni Alex para kay ate. So how's your pasta? It's good. Good. Good evening. Have your salad. Hi! Ikaw talaga, ginulat mo ako? Tungkol saan? Hi. Mwah. Dineliver na yung dresser. Hi. Talaga? Ano ba naman ang naisip mo, Alex, at binili mo ang antique dresser na yan? Alam niya naman ho itong isa. Kapag hindi niya makuha yung gusto niya, hindi ho tatahimik Ay, yan. nako, I think you better join us now. Take your seat, come on. Okay. Let's eat. Pakiserve si Alex, please. Ang ganda, no? Tingnan mo yung pagkakaukit niya. Tsaka yung monogram. Bakit? Ang ibig mo bang sabihin, pagka kinasal na tayo, tapos lumipat na tayo sa bago nating townhouse, papasok mo pa rin sa kwarto natin yan? Natatakot ka na naman. Alam mo talagang hindi kita maintindihan. Pagdating sa pagkakarera ng motorsiklo, hindi ka natatakot. Pero pagdating sa multo, takot ka. Iba naman yung kasi yung nakikita mo yung kalaban mo eh. Oh, Babs, Oh, ano ba? huwag mo masyadong sinaspoil ng utol ko ha. Alam mo, pretty soon, araw-arawin ka niya magpapabili ng antiques ha. Manipulative to. Hoy, hindi naman. Hindi naman. Nagpapa-charming lang ako dahil naliligaw pa lang ako eh. Pero pag mag-asawa na kami, maglalaban na rin ang utol mo. Ba't may letter M? Siguro doon sa dating may-ari.
Pare, ako ba naman sumempla na sa'yo, ha? Meron na ba akong pinadate sa'yo na hindi mo pwedeng parada sa coffee shop ng Shangri-La? O kaya iharap dun sa mga pumuporma sa Euphoria? Hayop ka. Sumabit ka lang, paano pang pinalalabas na meron akong utang na loob sa'yo? Pare, this girl is like hot. Galing ng London. Walang concept na hiya sa kanyang personality. Pati nga si Candy na siya shock sa chick na to eh. Sino? Sino, Candy? Yung stewardess sa pinag-ismagal mo ng kung ano-ano. Basta, you just have to meet this girl. Magkasakit pa ako sa babaeng yan. I told him, give me a break. You know, all this time we're in Boracay, there's this man, he was, hold on, you know, it was like, I said to him, I said, don't you read body language or something? Like me, if I like a guy, okay, I'm not this mahinhi type and all that. Come on, come on. Anyway, so after a while, he gets the guts to finally come up to me. You know, like I was sunbathing there. The question is, itutuloy ba nila? Alam mo, Tony, last year pa yung mga rumors na yan eh. Hanggang ngayon, pros drawing pa rin I lahat. think malinaw-linaw na yan, ano? Believe me, I have information from reliable sources. Kilala mo ba yung father ni Nick Pacheco? Okay ka ba dyan? Wala naman ako sasabihin. Alam mo, dapat nakikinig ka sa mga conversations namin because it's highly educational. Kung He siseryosohin mo. was just trying to get to me, you know, this guy. You know, they don't do anything. They just stand there and scare girls, you know, and they do nothing else, you know? Okay, ano? Sinong artist ang gumawa niyan? Self-portrait yan, gawa ni Mr. Anilaw. At saka gawa siya maganda. sa cold cast marble. Bago ito ah. Talagang naiba. Excuse me. Okay. May manghuhula sa taas. Ano? Si Rachel, yung kakilala niya manghuhula. Ang galing-galing. Tatapusin ko muna to. Sige na, gusto kong malaman kung talagang papakasalan ako ni Pito. Sige na. Hindi ka dito sa Pilipinas maninirahan. Titira ka sa abroad. Abroad? Di ba nandun ang parents mo? Baka ipetisyon kanila sa States. Isang lalaki ang magdadala sa'yo doon. Hindi Pilipino. Siya ang magdadala sa'yo sa abroad. I'm gonna marry a foreigner? Ano yon? Kano? European? Teka, paano na si Peter? Mas gusto ko yung foreigner. Tapos, Doon ka na maninirahan, doon ka na tatanda. At marahil, makakauwi ka ng Pilipinas mga 3 beses kapag nandun ang pamilya mo. O, sino nang susunod? teka, bitin. Ilan na magiging anak ko? Okay na yun, no? Ang tagal-tagal mo nang hinulaan eh. O, Lara, ikaw na. Ako? Oo. Ayoko, manonood na lang ako. Sige na, Lara. Diyos ko naman, no, we're just having fun lang naman dito eh. Sige na. Alam ko na. Shuffle 3 times, tapos cut. Ayoko ng masama ah. Gusto ko maganda lang. Bakit, Yoli? Kung masama, don't say it na lang ah.
Malapit mo na siyang makilala. Malapit mo nang makilala ang lalaking itinalaga na makasama mo ng higit pa sa mga araw ng buhay mo. Pero ikakasal na ako eh. How can you say na makikilala ko na siya? 100 taon kayong naghintay upang magkasamang muli. At kapag hindi natupad ang itinakdang araw, 100 taong ulit kayong luluha. You mean, hindi yung boyfriend niya ngayon? Hindi si Alex? Paano mangyayari yun? Maniwala ka sa akin. Sa oras na magtagpo ang inyong mga mata, malalaman mo at malalaman rin niya na walang sino mang nilalang ang maaaring makapaghiwalay sa inyong dalawa. At malapit mo na siyang makilala. Pare, pambira ka naman. Pati ako pinahiya mo sa chick na yun. Gimmick mo ba yung bibitin-bitinin mo yung babae tapos pauwiin mo mag-isa? Bakit mo ba ako pinagduduldulan sa babaeng yun? Alam mo ba? Kulang na lang, lagyan ng metro yung Clarisang yun eh. Pare, alam mo ba kung anong problema mo? Hindi ka kasi marunong mag-good time eh. Hindi ako katulad mo. Na basta babae, pinapatulang kahit mukhang chihuahua. She's going to be there tonight at Charlie's party. Oh, bueno ngayon. Pare, she likes you. She can go on liking me for all eternity. Ano ba, pupunta ka ba doon o hindi? Kung aantukin din lang ako, dito na lang ako sa loob ng bahay. What's the matter with you? Hindi lahat ng tao katulad mo na ang utak nakalagay dyan sa loob ng briefs. Siya nga pala, nakapag-fitting na ba yung mga cousins mo? Alam mo, tumawag sa akin si Benny last week. Baka kulangin daw siya sa oras kapag may mga adjustments sa mga gowns sa mga bridesmaids mo. Oh, why are you looking at me like that? Wala. Siya nga pala. Yung mga abay natin from your side of the family, natawagan mo na ba? Marami kasi ako inaasikaso sa office eh. Look, I can't do this all alone, ha? Involved ka rin sa kasalan na to, di ba? Then if you want this to work, you must do your share of the chores. Alam mo namang gagawin ko, diba? Huwag mo lang ako masyadong tarantahin. Alam mo, talagang matataranta ka kung hindi ka organized. Tapos tayong mapipintasan kapag may bumulilyaso. Anyway, so what? I'll pick you up at about, let's say, 7:30? Is that okay? Siguro naman by that time, bis ka na, di ba? Why? What's happening ba tonight? Hindi ka pa nagbabasa ng appointment book mo? Pinadyataan ko pa sa'yo last Friday, if I'm not mistaken. It's a birthday of Charlie Regidor. Remember Charlie, our friend? Hindi tayo pwedeng hindi pumunta doon. Magtatampo yung kaibigan natin. Kaibigan mo si Charlie. Kilala ko lang siya. Are you enjoying? Nice party. Come on, let's dance. Are you all right? Yeah. Have we met before? I don't think so. I'm not sure.
Sorry. Kasi, you look very familiar. Parang, Alam ko. Parang nagkakilala na tayo dati. Maybe somebody introduced us. I'm not sure. Bakit ba kung saan ka nagpupunta? Kanina pa kita hinahanap ah. Alex, this is Mike. Mike Herrera. Alex Cosculluela. I think we better go back to Charlie. sige. Nice meeting you. Sino yung lalaking yan? Nakilala ko lang. Kinausap ako, alam naman di ko kausapin. Friend ni Charlie? Siguro. Bakit naman siya pupunta dito kung di niya kilala yung may birthday? Ba't ganyan ako kumakasagot? Ikaw kasi nagtatanong eh. Gabriel! Sumamba ka, Gabriel. Sumamba ka, hintayin mo ako. Babalik ako. Kung sakaling meron mang depekto yung tukador, pwede mo namang ibalik para may paayos ka agad. Hindi yun. Gusto ko lang malaman kung saan mo nakuha yung tukador. Sinamahan ko lang yan, ha? Kasi nangungulit eh. Bakit naman gusto mo pang malaman kung saan ang galing yun? I just want to know kung sinong first owner. Ano naman ang mapapala mo kung malaman mo kung sino yung original owner? Basta, Sa San Rafael, sa Batangas, merong nagdala sa akin. At pinunta namin yung bahay dahil dinidispose nga yung mga lumang kasangkapan. At naibenta na yata yung dating bahay. Ano bang simbahan yung hinahanap mo? Hindi ko rin alam ang pangalan eh. Hindi ko alam kung saan. Basta alam ko yung itsura. Saan mo nakita? Mahirap i-explain. Pare, nandiyan pa naman yung pinagkunan kong Philippine Churches para sa libro ni Femranan. Alam mo, mas makakabuti kung makapawi ka pa ng konti pang impormasyon. Do you have any idea kung gaano karami simbahan sa Pilipinas? Nakita ko sa... sa panaginip. You saw it in your dreams? Hindi man siguro nightmare. Baka regular dream lang. Can I just see your photos? Ito na yung files, oh. Meron pa dalawang bundles of files. Sabi sa'yo, Mike, marami ka pagpipilian eh. Diyan ka muna, ha? Mawalang galang po. Saan po rito yung kalye Villalobos? Ay, dyan lang malapit. Pangalawang kanto, kaliwa. Maraming salamat po.
Lara, I hope you realize pwede tayo magmukhang sa ginagawa natin to, ah. Ano po yun? Nandiyan pa si Belen Toledo? Nagpapahinga ang lola ko eh. Alam ba niyang darating kayo? Kasi hindi niya ako kakilala eh. Meron lang akong importanteng tatanungin sa kanya. Vincent? Sino yan? Lola, may mahanap sa inyo. Good afternoon po. Lola, bakit po? Ang akala ko nakakita ako ng multo. Paano niyo ako natagpuan? Ako po nakabili ng tukador na binenta niyo kay Norby. At sabi rin niya po sa akin yung mga ibang kagamitan niyo daw po sa lumang bahay. Binenta niyo na rin po. Ang tukador na yon ay pag-aari ng nakakatandang kapatid ng aking ama, si Tia Maruha. Hindi mamatay-matay ang kwento sa aking Tia Maruha. Lahat dito sa San Rafael, alam ang kanyang buhay. Alam din ang kanyang pagkamatay nung gabi bago siya ikasal. Lola, ito ba hinahanap niyo? Oo, iyo. Ito ang larawan ng aking ama. Ang pangalan niya ay Francisco. Pakito ang kanyang palayaw. At ito naman ang aking Tia Maruha. Oh my God. Ibang-iba noon. Laging ikinukwento sa akin ng aking nanay nung buhay pa siya. Na ang anak na babae noon ay halos bilanggo sa bahay. Laging binabantayan, inaasahan maging masunurin, handang isakripisyo ang sariling kagustuhan ayon sa napagpasyahan ng kanilang mga magulang. Ngunit iba ang aking Tia Maruha. Noon pa man, alam niya na kung ano ang gusto niya sa buhay. Walang makakahadlang sa kanyang mga pangarap. Mahal na mahal ni Maruha ang kanyang pamilya. Pero napaka-istrikto ng aking lolo at lola. Pinagkasundo siyang ipakasal sa anak ng kanilang kaibigan. Bago pa man mamulat ang isip ni Maruha ukol sa kahulugan ng pagmamahal, itinakda siyang ipakasal kay Nanding Morales. Hindi siya kumibo kahit batid niya iba ang kanyang minamahal. Sino po, Lola? Si Gabriel. Bakit ayaw nila kay Gabriel? Hindi siya bagay. Hindi siya kauri. Si Gabriel. Alam lahat dito sa San Rafael kung sino ang tunay niyang ama. Si Padre Francisco. Ang kura paroko. Naanakan ang katulong na nag-aalaga ng simbahan na tinatawag Manang Sabel. At sino nga ba namang disenteng babae ang mag-aasawa sa isang anak ng pare? Paano naman matatanggap ng isang marangal na pamilya na ang kanilang kaisa-isang anak na dalaga ay mapupunta sa ng pare?
Tinanggap niya ang lahat ng mga napagpasyahan ng kanyang mga magulang. Nagpanggap siyang maligaya siya. Inilihim niya sa mundo ang kanyang nararamdamang hinanakit. Maliban sa kanyang nabiyudang pinsang si Asun. Ganyan ang mga babae noon, walang imik. Halos pinagbabawalan magkaroon ng karapatang ilabas ang kanilang mga sama ng loob at magkaroon ng sariling pag-iisip. Ang kanilang tanging dahilang mabuhay ay ang magsakripisyo, magtiis, maging masunurin. Pero iba si Maruha. Madalas sabihin sa akin ng papa na mapusok ang kanyang kapatid, matapang. Hindi ginagamit ang pag-iisip. Gabriel! Kung tutuusin, napakasimple ng dahilan kung bakit naging mapusok, matatag si Maruha. Mahal na mahal niya si Gabriel. At tatalikuran niya ang lahat, wag lang maputol ang kanilang pagmamahalan. Kunin mo ito. Sa'yo na yan. Ano po ang mga ito? Ang ama ko ang nagtago ng lahat ng mga mahalagang ari-arian ni Maruha. At bago binawi ng Diyos ang kanyang hininga, sinabi niya sa akin na hindi pa nagtatapos ang kwento ni Gabriel at Maruha. Binanggit din niya sa akin na dadating ang araw, makikilala ko ang taong pagbibigyan ko niyan. Tama ang sinabi niya. Bakit po ako? Bakit sa akin niyo binibigay ang mga ito? Yan ang mga liham ni Gabriel kay Maruha. Yan ang diary ng aking tiya. Nakakasiguro ako na ikaw ang tinutukoy ng aking ama. Ako po? Iha, ikaw si Maruha. Tinupad niya ang kanyang pangako. Bumalik na nga siya. Hoy, Lara! Ano bang ginagawa natin dito? Sandali lang. Bilis-bilisan mo na kasi baka abutan tayo ng gabi sa daan. Gabriel? Maruha. Bakit ka nandito? I guess I should ask you the same question. What's happening? I don't understand. Sino ka ba talaga?
Bakit ba akong tinatanong mo? Kung naguguluhan ka, mas Lara, lalo ako. kailangan na nating umalis. Please, wait lang. Paano kita makukontak sa Manila? Wala akong dalang card eh. Nandiyan na office number ko. Lara, ano ba? I have to go. Call me, please. Kung minsan, ay naiisip kong baka isang napakalaking kasalanan ang aming ginagawa. Batid ko rin na napakaraming tao ang masasaktan. Napakaraming mahal sa aking buhay ang aming nililinlang. Ngunit wala akong magagawa. Pinilit ko ang aking sarili na tuluyang burahin sa aking kaisipan si Gabriel. Ngunit tuwing nakikita ko siya, tuwing bumabati sa aking mga mata ang kanyang ngiti, kahit na anong sumpa mula sa mga santo sa aming simbahan o sa mga demonyo sa impyerno, ay kaya kong tiisin. Nararamdaman ko ang napakatinding hapdi sa aking dibdib. Nararamdaman ko ang naghahalong lungkot at ligaya pag nakikita ko si Gabriel. Ang lungkot ay dulo ng katotohanan, walang sino mang makakaunawa ng aming nararanasan. At ang ligaya ay dala ng pusong umangkin ng lahat ng kaharasan ng pagmamahal. Madalas kong itanong sa aking sarili kung handa akong saktan ang aking mama at papa upang ipaglaban lamang ang aming pagmamahal. Nangangahulugan rin bang kapag pinili kong mahalin si Gabriel, ay tinakwil ko na ang aking mga magulang, ang aking pamilya. Sapat ang sandaling ninanakaw natin. Para tayo mga salarin, Gabriel. Bitbit ang napakalaking kasalanang umibig ng isa't isa. Takot na malantad ang ating damdamin. Dapat sana'y isinisigaw sa buong mundo. Ang bawat sulyap, ang bawat patagong ngiti, lahat punong-puno ng kahulugan na humihigit pa sa mailalahat ng mga mararangyang pangungusap. Marahil, ang karahasang ating ginagawa, ang siya na ring dahilan kung bakit ganito katindi ang ating kinikimkim na pagmamahalan. Akala ko hindi ka na makakarating. Kailan ba ako tumalikod sa aking pangako? Maruha.
Hindi ko na yata kaya. Konting panahon na lamang, Gabriel. Konting pagtitiis. Ano pa bang pagtitiis ang hinihingi mo sa akin? Akala mo ba'y makakayanan ng aking puso ang umarap sa bawat pagbungad ng araw? Gayong alam kong palapit na ng palapit ang itinakdang araw na ngayong kasal kay Nanding. Kalad ka rin man nila ako sa simbahan. Igapos man nila ako sa karawaya ay hinding-hindi ako haharap sa dambana na sinanding ang makakaisang dibdib ko. Kung gayon ay patunayan mo, Maruha. Patunayan mo sa akin kung gaano kalalim at katindi ang pagmamahal mo sa akin. Akala ko ba inauunawaan mo ko? Ano pa ba ang inaakala mong ginagawa ko? Pero ako ba? Ako ba'y pinag-ukulan mo na kahit kaunting awa? Kaunting kaisipan? Nababatid mo ba ang pagdurusang nilalasap ko sa bawat araw? Magtatapat ako sa kanila. Ilang ulit mo na yan sinabi sa akin. Magkaroon ka naman ng kahit bahagyang sampalataya sa akin. Ako ba'y nangako sa'yo na hindi ko tinupad? Kahit na anong sagabala nandiyan sa landas patungo sa ating tagpuan. Meron bang nakapagpipigil sa akin makipagkita sa'yo, Gabriel? Bigyan mo pa ako ng sandali pang pagkakataon. Ipagtatapat ko kina mama at papa na hindi ko maaaring pakasalan si Nanding. Natatakot ako, Maruha. Natatakot ako. Ipaghihiwalay tayo ng mga batas. Na kahit ang sino man ay hindi naiintindihan. Isinusumpa ko sa iyo, Gabriel. Walang ibang lalaking maliban sa iyo ang magkakamit ng aking puso. Ikaw lang, Gabriel. Pipiliin ko pang mamatay kaysa mawalay sa iyo. Kahit sino pang tumutol. Ate, saan ka nang galing? Hinahanap ka ni Mama. Sa simbahan. Sa simbahan? Doon rin ang galing si Mama kasama si Ason. Pakito, kalalaki mo tao, napakarami mong tanong. Wala na ba akong karapatang gumala sa ibang lugar, maliban sa binakurang kapaligiran ng pamamahay na to? Pumasok ka na, Pakito. Tinatawag ka ng iyong Mama. Baka ang akala mo'y bulag ako sa iyong mga pinaggagagawa. Nananadya ka ba? Akala ko ba'y tayong dalawa na lamang nagkakaintindihan sa bahay na ito. Kahibangan, Maruha. Kahibangan. Mayroong mga ilang bagay na dumarating. At dapat lamang nating tanggapin. Pikit mata. Nagbibingi-bingihan. Maruha. Wala na tayong magagawa. Magpapakamanhid. Ganun ba? May mga bagay na napakasakit. Ngunit itinalaga.
At ang Diyos lamang ang nakakaalam ng dahilan. Pwes hindi ako ason. Hindi ako. Ang mga desisyon ng tao ay hindi nangangahulugang utos ng Panginoon. At batid ko rin ang aking nararamdaman. Tito. At yan lamang ang aking susundin. Tumahimik ka. Ayoko nang marinig iyan mga kalokohang inirarason mo sa amin ng iyong mama. Papa, Por ser consentadora, es lo que saca tu hija. Porque may akusas. Akito, anong ginagawa mo dyan? Si Ate Maruha, kinagagalitan ni Mama at Papa. Umiyak siya. Pumasok ka na sa loob ng kwarto mo at kapag ikaw naman ang nahuli ni Tio Vicente, ikaw naman ang mapagbabalingan ng kanyang galit. Halika na. mahal na mahal ko si Gabriel. Pero iha, bata ka pa, hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Kung gayon, bakit di ako pinipil magpakasal kay Nanding? Ano naman masamang tinapay ang pinakain sa iyo ni Nanding? Para hindi mo tanggapin ang kanyang inaalok. Anong karahasan ng ugali ang kanyang ipinakita sa iyo? Para paglubitan mo siya ng ganito, Maruha. Mahal ko si Gabriel. Ilang ulit ko pang dapat sabihin. Nakatakda ng araw ng inyong kasal. Nalalaman mo ba kung anong uri ng kahihiyan ang iakyat mo sa ating pamilya kapag hindi ka sumunod sa kasunduan? At ano na lang ang sasabihin ng pamilya Morales pagkatapos silang buksan ang kanilang mga bisig para ikaw ay tanggapin? Bakit sila ang pinag-uukulan ninyo ng pansin? Ako ang inyong anak. Wala ba akong importansya? Cállate, Maruha. Se terminó la conversación. Buhay ko ang ate pinagtatalo ng papa. Anong kinabukasan na may bibigay sa iyo ni Gabriel? Ikaw, na nasanay sa karangyaan at inarugaan namin sa natatanging paraan. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Bakit mo kami sinasaktan ng ganito? Napakaramot mo, Maruha. Pagkatapos ng lahat ng sakrifisyong ginawa namin para sa iyo, ito pa ang gaganti mo sa amin? Ayoko kayong saktan. Kaya ako piniling tigasan ang aking kalooban at ipagtapat sa inyong katotohanan. Parang awa niyo na. Unawain niyo ang aking pinaglalaban. Tingnan mo, Maruha. Tingnan mo ang ginagawa mo sa iyong ina. Kahit dukuman ang tumulo sa iyong mga mata, hindi matatanggap sa Gabriel na maging bahagi ng pamilyang ito, lalong-lalo na bilang iyong asawa. Siya ay isang pare. Anak ng isang labanderang walang delikadesa at karangalang nalalabi upang ibandera sa publiko ang kanyang kabastusan. Maruha, kung kinikilala mo pa kaming mga magulang, kung mayroon ka pang natitirang kaunting respeto sa iyong pamilya, ititigil mo na ang kahibangang ito. Nagkakasakit kanyang ginagawa mo. Hindi ka naghapunan kanina. Dinalahan kita ng sopas at gatas. Ayoko. Pabayaan niyo ako mamatay sa gutom. Tumigil ka nga ng ganyang pananalita mo, Maruha. Akala niyo ba'y nagbibiro lamang ako?
Kung papasok man ako sa simbahan para harapin si Nanding, sisiguraduhin ko sa inyo, ako isang malamig na bangkay. Umalis na kayo. Iwanan niyo na ako. Magandang umaga, senyor. Magandang umaga sa iyo, Isabel. Don Vicente. Gusto ko sanang ikaw makausap, Gabriel. Don Vicente, hindi ko kayo maintindihan. Ayoko makipag-away. Gusto ko lamang ipaliwanag ang aking paniniwala at karapatan bilang ama ni Maruha. Ayoko namang gamitin ang aking impluwensya para magbanta sa sino mang kababayan ko sa San Rafael. Kilala mo ako. Lalo namang kilala ako ng iyong ina. Wala akong pagkukulang sa aking mga tungkulin. Kung ako'y makakatulong sa aking mga kababayan. Don Vicente, hindi ko kayo maintindihan. Huwag mong paglaruan ng damdamin ng aking dalaga. Ikakasal na si Maruha. At ayokong ikaw ang pagmulan ng problema ng aking pamilya. Mabait akong kaibigan. Ngunit, mas masama akong kalaban. At kapag anak ko ang nalalagay sa peligro, pinipili kong ipagpaliban ng batas ng Diyos at ng tao upang mapaglaban ang aking mga mahal. Naintindihan mo ba ako, Gabriel? Andres. Nung una pa, binigyang babala na kita tungkol sa anak ng mga Ikasyano. Pero nakinig ka ba sa akin? Hindi pa ba sapat na hanggang sa araw na ito'y pinagbabayaran ko ang aking kasalanan para dagdagan mo pa ang sumpa ng aking pagkatao? Ason, salamat. Makinig ka sa paliwanag ko. Hindi. Ikaw ang makinig. Magdadalawang araw nang hindi pinapayagan ni Tio Vicenteng lumabas ng bahay si Maruha. Binabantayan na parang salari na sinintensya ng garote. At dahil yan sa kapusukan mo, maawa ka sa pinsan ko. Kung talagang mahal mo si Maruha, kahabagan mo ang kanyang kalagayan. Ason, ito na ang kauli-hulihang pabor na hihingin ko sa'yo. Gabriel, magising ka sa katotohanan. Wala nang pabor. Wala nang pag-asa. Tapos na. Tapos na ang kabaliwang pinagpapasasaan ninyo. Ason, ibigay mo ang sulat na ito. Ayoko. Ipinapangako ko. Hinding-hindi na kita gagambalain pagkatapos ito. Ibigay mo ang sulat na ito kay Maruha. Kahit na anong pagbabantay ng mga anghel sa langit, hindi kayo kayang pigilan sumuong sa inyong kapahamakan. At pati ako'y ginagamit inyong instrumento ng inyong kapusukan. Huwag ka nang babalik dito, Gabriel, maski kailan. Salamat. Patawarin ako ng Panginoon. Pinakamamahal ko. Huwag mong akalain na ikaw lamang ang nalulunod sa napakatinding dalamhati.
Sa bawat saglit na ipinaghihiwalay tayo, unti-unti rin akong binabawian ng buhay. Walang dahilan para pumintig pa ang puso. Walang katwiran upang harapin ang mga pagsubok ng dumadaang araw. Ngunit wag mo rin isipin na ang pagpipighating ito ang makakahadlang sa aking pagmamahal para sa'yo. Maruha, habang lalong nagiging mabangis ang ating mga kalaban, ay lalo akong tumatapang. At sana'y hindi rin mawala ang iyong kaloobang panindigan ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Hindi natin alam kung saan hahantong itong ating pagmamatigas. Hindi rin natin masasabing kasing timbang ang kaligayang ating inaasam sa dami ng mga taong mahal sa atin na ngayon ay sinasaktan. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinaglalaban ko pa rin ang ating pagmamahalan. Sana'y kahit papaano, sagutin na ng Panginoon ang ating mga dalangin. Nagmamahal, Gabriel. Mike, telepono. Lara Santillan daw. Hello? Thanks for coming. Imposible akong tumanggi. Parang kailan tayo magkita. Pero hindi ko alam kung bakit. Kilala mo sina Maruha at Gabriel? Magulo pa eh. Magulong-magulo. Nakikita ko sila sa mga panaginip. Layat ako ng... Hindi, Mike. There's nothing we can do to change what is supposed to happen.
Batid ko hindi mo ako bipikuin. Hindi ako maaaring magtagal. Tumakas tayo. Paano? Kahit himalay, hindi sapat upang ibahin ang kaisipan ng iyong mga magulang. Habang ikaw ay bilanggo nila, hindi sila makapapayag na ikaw ay mapasa akin. Kailangan lumisan na tayo dito. Saan tayo pupunta? Mahalaga pa ba yun? Kahit saan. Kahit saan. Gusto mo bang tuluyan na ako isumpa ng aking mga magulang? Hindi pa ba sumpa itong ipaghiwalay tayo? Hindi pa ba malupit na parusa? Ang pilitin nilang patahin itong nararamdaman natin? Kung talaga mahal mo ko, sumama ka sa akin. Huwag, Gabriel. Palagi mo na lamang sa akin binibigkas kung gaano mo ako kamahal. Pues ngayon, Maruha, patunayan mo kung talaga mahal mo ako. Tatalikuran mo sila. Hiyain kami, Maruha. Kahit na anong pakiusap namin sa'yo, pinili mo pa rin ang hiyain kami sa mga Morales. Ayoko magpakasal kay Nanding Morales, Mama. Ayoko! Hindi namin hinihingi ang permiso mo para isatupad ang napagkasunduan.
Susundin mo ang gusto namin. Dahil hindi mo sisirain ang karangalan ng ating pamilya dahil lang sa iyong kahungangan. Bukas ng umaga, gigising ka bago sumikat ang araw. Maghahanda ka, magpapaganda ka. Isusuot mo ang trahe de boda. Magpapakasal ka kay Nanding. Kay babae mong tao. Sinusuway mo ang kagustuhan ng mga magulang mo. Tapos na ang usapan. Ayoko. Ayoko, Ason. Tulungan mo ako. Para mo nang awa, tulungan mo ako. Ano ba naging kasalanan ko? Ang mahalin si Gabriel. Kailan ba naging kasalanan na umibig sa lalaki pinili lang iyong puso? Ason, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Salamat, Ason. Mag-iingat ka, Maruha. Sige na. Babalik na ako sa bahay at baka makahalata na sila. Maruha! Siya ba? Ganitong kalidad ng lalaki ang ipapalit mo sa akin? Nanding, hindi namin hanap ang away. Matapos ang lahat ng kagandaang loob na pinakita ko sa'yo. Matapos mo ang gawing ulukan sa harap ng maraming tao. Pagpapalit mo ko sa isang anak na lamandera sa pare. Kung ano man ang pinanggalingan ko, ay hindi sapat na batayan kung anong uri ako ng tao ngayon. Ipinagmamalaki mo ang dugo mo, ganun ba? Pinaghalo ang banal sa bastusin? Maruha, hindi mo kailangan ng kasintahan. Ang kailangan mo muchacho. Tama na, Nanding. Akala ko'y dinimenos mo ako
sa pagpalit ng iyong isipan. Hindi ko akalain na ininsulto mo pala ako. Dumating akong isang maginoo. Pero ang ginusto mo Isang aso. Tama na! Tama na! Tama na, Gabriel. Tama na. Wala kang karapatang manlait ng kapwa. Inaamin ko. Hindi tayo magkatulad. Sapagkat di hamak na mas tao ko kaysa sayo. Ikaw ang aso. Wag! Maruha. 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 Bakit? Gabriel, yakapin mo ko. Hindi. Hindi ako makakapayag. Gabriel, sinusumpa ko. Babalik ako. Magkikita tayo muli. Sumpa ka, hintayin mo ako. Susumpa ako. Babalik ako. Babalik ako. Maruha. 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 Naniniwala ka ba? You know, this may not mean anything. Baka coincidences lang ang lahat ng ito. Pwede ngang ganon. Pero hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko sa'yo. Naniniwala ka ba? Na tayo sina Gabriel at Maruha. Huwag mo nalang ipagkakalat to sa iba. Baka kasi mas marami mag-conclude na sa bagay, sino nga naman maniniwala sa atin? Pakiulit nga yung sinabi mo. Kasi parang mali yung bagsak sa tenga ko eh. Gusto ko ipapostpone yung kasal namin.
My God. Tama yung narinig ko first time. Ba't ka naman natameme? You can at least tell me why. Eh, hindi ko pa nga alam yung reason eh. You can try na naloloka ka na. I'd buy that. I mean, what's wrong with you? Eh, hindi pa naman kami kasal eh. Kaya siguro pwede ko pa siyang i-reconsider. You have to have at least 3 good reasons, okay? Para hindi ituloy tong kasal na to. I mean, anong gagawin mo? You'll go up to Alex and say, excuse me Alex, pero ayoko na kitang pakasalan. Okay lang? Dahil kay Mike. So, ika-cancel mong wedding mo because you think you're the reincarnation of this woman who died 100 years ago? Alam mo, Gina, kahit naman sabihin ko sa'yo, hindi ka naman maniniwala. Kahit kanino mo ibigay ang rason na yan, hindi rin nila maintindihan. This is something I have to do. It's your life, Lara, but I'm telling you. Try explaining it to Alex. Tapos magpapakwento na lang ako kung ano naging reaksyon niya. Alex, Is this your idea of a big joke? if you will only listen to my Wait, wait. explanation. Just let this idea seep through my mind first, okay? Huwag ka muna magsasalita, please. Eh, meron I said lang... quiet! Lara, everything is prepared already. Everyone that is anyone in our lives has been informed about this marriage. Kakapitin mo lang ng wedding gown mo, ah. Kaka-down payment pa lang natin sa mga appliances na bilhin natin para sa magiging bagong bahay natin. Then out of the blue, sasabihin mo sa akin, ayaw mo na akong pakasalan? Ganon? Yes. What's the matter with you? Huwag mo nga ako sisigawan. In case you haven't noticed, galit na ako, Lara. Galit na ako dahil ginagawa mo ako. And furthermore, in a few days from now, half of Manila will know kung gaano pala talaga ako. Ang hirap kasi sa'yo. Sarili mo lang iniisip mo. Paano naman yung nararamdaman ko? Okay. Siguro naman I have the right to know, di ba? Lara, why this sudden change of heart, ha? Andito na tayo, tapos biglang atas ka sa kasal natin? Is it another man? God, please don't tell me it's another man. Kapag ginawa mo yan, mas lalo ako magmumukhang... It's another man. Kitang pinakailaman sa mga desisyon mo, Lara. But this time, I must put my foot down. What are you doing? Ma, bakit ba natin ginagawa pa tong issue? I've made up my mind. Ayoko pang magpakasal. You're saying that 5 days before you're getting married? After all this time, ngayon mo lang na-realize na hindi ka handang magpakasal? Ma, I don't care kung anong sabihin ng ibang tao. Kahit naman anong gawin mo, meron at meron sila i-comment eh. Mabuti sana kung may na-discover ka tungkol kay Alex. O kung nanggaling kayo sa isang malaking misunderstanding. But to wake up one morning and decide to cancel all these plans, hindi ba pagkaloka-loka na yung ginagawa Sige mo? na ma, luka-luka na ako kung luka-luka. Inaamin ko na yon. Tapos na ang usapang ito. I knew you were getting married. Pero hindi ko alam na it's going to be that soon. Oh, okay ka ba dyan? Sinusumpa na ako ng aking pamilya. Siguro pinakukulam na ako ng pamilya ni Alex.
Pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko. Tapos itatanong mo sa akin kung okay ako. Why don't you push through with your plans kung ganyan ka-upset? Dahil alam ko kung magpapakasal ako kay Alex, hindi naman ako magiging masaya eh. Dahil deep inside I realize na hindi siyang lalaking gusto ko makasama for the rest of my life. Ewan ko, naguguluhan na ako. Tumakas tayo. Paanong tumakas? Look, if there's one thing in my life I'm positively sure of doing, it is this, okay? Pareho tayo nasisiraan ng bait. Edi good. Pareho tayong baliw. Sagarin na natin ang ito. Tumakas tayo. Look, Mike. Huwag mo sasabihin yan dahil sa pagbabago ng mga plano natin. Hindi, Lara. I'm very sure of this. May kakilala ko. Meron siyang bahay sa Cebu. Pwede tayong pumunta doon. We can get away from everybody habang naglalabo-labo sila dito. Umalis na tayo. Bibili ako ng tickets bukas. Sasama ka ba sa akin? Hindi lang ikaw ang magre-risk sa planong ito. Ako rin. Now answer me. Sasama ka ba sa akin? Oo. Good night. Good night. Bukas. Mm-mm. Bisita niyo ba yan? Siya yung ka-appointment ko sa simbahan na kinancel ko. Siya pala. Siya palang lalaking umaagaw sa akin. Alex, pwede ba umalis ka na? Yung kaibigan mo, pagsabihan mo. Dahil siya, pastor siya. Para siyang hindi lalaki nang aagaw siya ng pag-aari na iba. Pare, sandali lang. Alex, you don't own me! So I guess it's quite obvious now. Habang nagpapakahibang ako sa paghahanda ng kasal natin, sumisingit ang lalaking to at nagpapakasarap kayong dalawa. Ito pala tong ito eh. Ay! Tama na! Alex! Mike, tama na! Ano ba? Mike! Tama na! Mike! Tama na! Kumakialam dito! Umalis ka dyan, Lara! Umalis ka dyan! Hindi ako nagbibiro. Ano ka ba? Sinabi na ibaba mo yung baril eh! Oh my God, Alex! Stop it! Kung inaakala mo naman sa pinagagawa mo, ibabalikan pa kita. Nagkakamali ka. I've made a mistake. Now, don't make matters worse by creating another mistake. Ibaba mo ang baril! Pare, Alex, please. Pumasok ka na, Lara. Ma, Pumasok ka na, please. What right have you to do this to my family?
Hindi pa ba sapat na nagkagulo-gulo ang pamilya ko dahil sa mo? What right have you to do this to my daughter? Umalis ka na. Leave her alone. Nakita mo na ang nangyari, Lara? Ngayon, pumapasok na sa utak mo ang mga consequences ng desisyon mo. Mommy, please, I want to think. Think? Anong think? Hindi mo binibigyan ng konsiderasyon ang mga tao sa paligid mo. Wala kang inintindi kundi ang kabutihan mo. Ma, How can you do this to your family? The shame, Lara! The shame! And to think na yung pamilya ni Alex ang tumulong sa atin nung namatay ang daddy mo. Ito pa ba ang igaganti natin sa kanila? Huwag mong akalaing dinidiktahan kita sa dapat mong gawin sa iyong buhay. But as your mother, I still have the right to tell you kung tama o mali ang ginagawa mo. But believe me, in this situation, there's no acceptable reason. Absolutely no reason para ma-justify ang kabastusang inaatupag mo. Oh, pare. Oh, pare. Manang, pakilabas mo na nga tong bag. Pare, nakausap mo na ba? Hindi pa eh. Paano yun? Paano pupunta sa airport ni hindi niya alam kung anong oras kayo magkikita? Nag-usap na kami tungkol sa flight namin. Tara na, hatid mo na ako. I don't know if you still want to talk to me. Or probably even see me. All I wanted to say is that I'm very sorry. I'm very, very sorry. I hope you can still give me another chance. Pare, nag-last call ng flight ninyo. What are we going to do? Ewan ko, hindi ko na alam. Kaya mo ba ako pinuntahan para tingnan kung buhay pa ako? Manang, kape na nga rin. Oh. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Pare, ano bang plano mo dito? Magkulong sa apartment mo at magmukmok? Pwede ba, Ernest? Give me naman some time to relish my pain. Pare, alam mo nung araw, kahit na kaibigan kita feeling ko parang medyo weird ka lang eh. Pero magmula nung pasok-pasukan mo yung shota ni Alex Cosculuela, para bang merong ugat na snap dyan sa utak mo? Ah, kaya mo ako dinalaw dito para pangaralan mo ako. Ganun ba? Mike, pare, kailangan nga magpasalamat ka pa hindi ka sumasabit. Your plans are insane. magandang gabi po. Magandang gabi din ho. Sino ho sila? Si Gina po. Nandiyan ba po si Mike? Oo, nandito. Pasok kayo. Mike, may naghahanap sa'yo. Si Gina raw. I don't know if you remember me. I'm Lara's friend.
Parang namumukhaan kita. Pinabibigay niya kasi ito sa'yo eh. Asan! 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 Sinusumpa ko, Maruha. Hintay kita. Sinusumpa ko. Pinapatawag ka na ng mami. Late na raw tayo. Nakakaya naman sa mga guests sa simbahan. Sandaling-sandali na lang. Bobby, bakit ganun? Dapat ngayon na pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Pero bakit parang di ako pupunta ng kasal? Parang pupunta ako sa isang libing. Anong pinagsasabi mo? Ikaw naman nag-decide na ituloy ang kasal, hindi ba? Bakit ka ngayon nagko-complain? Hindi naman ako nagko-complain eh. Wala lang akong nararamdaman. Ay nako, dumating na itong bruhang to.
pasensya na kayo. Masyadong mabusisi si Lara, kaya kami na late. Alex. Mali ito eh. Maling-mali. Kung sasaktan kita, ngayon na lang. I can't spend the rest of my life knowing that I can't make you happy. Patawarin mo ko. Maruha.